Well, siyempre puwede mong habulin yung utang na 'yan kasi 'pag nagpautang ka, ang obligasyon ng taong umutang ay ibalik yung kanyang pinagkautangan kasama ang pagbabayad ng interes ano. Kung hindi mo napag-usapan 'yan, may Mm. payment na tinatawag na legal interest. Ngayon kung hindi siya magbabayad, kinakailangan pumunta ka sa korte. Ang problema dito, walang kasulatan. Hindi naman po kinakailangan na isulat ang kontrata ng pag-uutang para maging valido because it can be consensual. Ibig sabihin, hindi niyo siya ni-reduce into writing, Mm. wala kayong pinirmahan, pero dahil nagkasundo kayo na pauutangin mo siya at ibinigay mo talaga yung pera, may obligasyon siyang ibalik yan. Yun nga lang, syempre napakahirap magdemanda ng wala kayong kasulatan dahil sasabihin niya, wala naman siyang inutang. So if that would be the case, dapat maging maganda yung testigo mo at makakuha ka din ng mga witnesses na mga makakapag-testify na ikaw nga ay talaga nagpautang. So ngayon, Oo. ang tanong, ano pwedeng ebidensya mo gamitin bukod na sa testimonya? Kung halimbawa, nag-bank transfer ka, maaari mo gamitin as ebidensya yun talaga nagpautang ka dahil eto nga, nag-transfer ka ng pera either sa pamamagitan ng GCash or PayMaya or tinatawag natin na bank transfer. Pero Mm. sa bandang uli, syempre obligasyon niya ng umutang sa iyo na bayaran ka at pwede mong habulin. Yun nga lang sa katotohanan ng buhay, hindi lahat ng hinahabol na aabutan.